Kain. Ito po si Auntie Claire. May sagot na po dito. In-interview po siya ng PTV, no? May sagot na po si Auntie Claire dito po kung ano po yung reaction niya. At ininsulto niya actually yung mga OFW na sa Canada na nagprotesta laban sa kanya. Ininsulto niya po. Kaya talagang matindi talaga to si Auntie Claire. Pero natakot siya. Kasi nare-realize po nila, alam mo Auntie Claire, hindi lang po sa Canada yan. Lahat po, no? Auntie Claire, sasabihin ko na sa iyo ang katotohanan. Buong Pilipinas, ang pagkakaiba lang sa Canada, kaya ka natakot, no? Buong Pilipinas, galit sa inyo. Pero dyan lang po sa Canada kasi, kaya po kayo, sa tingin po ninyo, sa Canada lang kayo na nakaranas ng ganyan. Kasi ano naman kayo eh. Hindi naman kayo nakikisalamuha talaga sa mga tao outside ng mga event ninyo. Yung ginagawa ni BP Sara, hindi nyo kayang gawin yun. Yung pumunta kayo sa mga komunidad at tsak may magmumura sa inyo. Yung naranasan po ninyo, Auntie Claire, first hand, naranasan mo, live. Nakita mo kung paano yung reaksyon sa iyo ng mga Canadian o mga Pilipino na nakatira sa Canada. Ganyan ang nararamdaman sa inyo lahat ng mga Pilipino. Wala lang chance yung mga Pilipino na makita kayo outside ng mga activity ninyo. Kasi sa mga aktibidad nyo, lumikot man kayo sa Pilipinas, alam po natin na protektado kayo. Hindi nyo pa nararanasan yung ganyan. Kaya tuwan-tuwa po eh. Kayo talagang mga OFW ng Canada. Kayo po ang matuturing natin na totoong mga bayani. No? Congratulations po sa mga taga-Canada ng mga Pilipino. Ito po, papakita ko po sa inyo na tunay po silang mga bayani. Meron pong aktibidad ngayon sa mga Pilipino na nasa Canada ang ating Pangulo. Pero mas marami po yung nasa labas at sumisigaw po ng Duterte. Kinikilabutan po ako nung napanood ko po ito eh. Pakinggan po ninyo at panoorin po natin. Ito po yung mga kuha po rito sa labas ng venue ni BBM. Siyempre hindi po kagandahan gaano yung mga video na to. Pero ito po yung tinitiyak natin na hindi ipapalabas ng mga hindi bayarang media. Maraming salamat po, no? Inimagine nyo po, kung tinatablan lang po ng hiya tong mga opisyalis natin, una, mas marami po yung Pilipino na nasa labas, na sumisigaw ng Duterte, kaysa pumapalakpak po kay BBM sa loob. Nakakahiya po yan, no? Sinasalubong kayo, halos murahin kayo ng mga OFW natin sa iba't ibang bansa. Yan po ang nahihita ninyo, no? Sa trato ninyo. Ibinabalik po sa inyo ng mga OFW kung paano nyo po tinatrato, yung mga Pilipino. Yan po, nakakahiya. Sinisigaw ng mga taga-Canada, mga OFW at mga Phil-Canadian, Duterte, bring him home. Pero ang bisita po nila, si BBM. Saan po kayo nakakita ng ganyan? Ganyan po kayo kinamumuhian ng lahat ng Pilipino sa buong mundo. Masyado lang kayong naka-cordon sanitaire kayo, no? Akala nyo, papupunta kayo sa ibang lugar. Wala naman po yung nakakalapit doon ng sisigaw ng mga Duterte. Pero subukan nyo po yung ginagawa ni BP Sara na pupunta kayo sa mga patay, pupunta kayo sa mga hindi nakapaghanda yung mga seguridad ninyo. Katakot-takot po na mura ang aabutin nyo, lalo ka na Auntie Claire. Okay. Eto po, si Auntie Claire po, sumagot po dito kasi pahiyang-pahiya siya, di ba? May sagot na po si Auntie Claire dito po sa pambubos ka sa kanya, pagmumura sa kanya, at kung sinabihan po siya ng mga masasakit ng OFW ng Canada. Ininsulto po ni Auntie Claire yung mga Pilipino natin sa Canada. Pakinggan po natin. Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. Okay, tignan nyo po nasa Canada siya pero gumagawa sila ng reels. Syempre, sinasamantala. Kaya pala parang namamasyal sila dun. Di ba? Gumagawa ng reels. Syempre, vlogger, hindi po nawawala yung pagiging vlogger. Parang ako lang yan. Pag pupunta ng Hong Kong, pupunta ng ibang bansa, gumagawa po kami ng mga video o reels. No? Si Auntie Claire, dahil hindi naman po nawawala sa kanyang pagiging vlogger niya, gumagawa po siya ng mga reels. Okay, tuloy po natin. So, may lumapit po sa kanila habang sila ay gumagawa ng reels. So, humindi ako, tinanong niya ako kasi si Claire, sabi ko yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero kung, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipo, BBM resign. Yung naratibo nila. Anak ng tinapay, Bakit ba? Maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako ng pangit.
Sabi, sinungaling. Oh, teka muna. Yung naratibo nila ay maleta, yung naratibo nila ay magnanakaw, no? Oh, gusto na naman, alam mo na naman sabihin yan. Grupo lang yan ni Duterte. Madam, alam mo, Auntie Claire, buong Pilipinas po, yan po ang maririnig po ninyo. Maleta, magnanakaw, no? Auntie Claire, hindi lang po yan dahil sila ay maka Duterte. Wala na po kayong magagawa. Talagang buong Pilipinas po yan. Subukan po ninyo. Unannounced, wala po kayong mga security. Pumunta po kayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Punta kayo sa Visayas, punta kayo sa Mindanao. Nang walang security, yung talagang makikihalubilo kayo, yan po ang maririnig ninyo, no? Pagre-resignin si BBM, pagre-resignin kayo, hanapan kayo ng maleta, hanapin. Kasi yan po ang damdamin. Hindi po dahil grupo lang po yan ng mga Duterte. Wala na po kayong magagawa dahil buong mundo po na merong Pilipino, alam po namin yung maleta, alam po nila na may malawak na nakawan. Oh, hindi po yung issue, hindi po issue na Duterte sila, kaya alam naman namin kung saan papunta yan. Okay, ngayon, yung pangit. Hindi ko po maintindihan dito sa mga to, no? Nagpapaka-obvious kayo, nasaktan ka pa sa pangit kaysa sa maleta. Antindi mo talaga. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, pili ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. Ano mo, yes, freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman. Okay. Tignan niyo yung sinasabi ni ano, no? Yung nung sinabihan daw siya ng pangit. Kaya yung mga nagsabi ng pangit, yun daw ang sinungaling. Tignan niyo naman, no? May kahawig pala to ni ano. Kahawig pala to ni Granada, no? Eto, wala kang ganong filter dito, Auntie Claire. Nakikita po yung hitsura ninyo. Okay, alam po ninyo, kahit po hindi ka kagandahan sana, kung saksakan ka naman ng talino, napapawi po yung hindi kagandahan, no? Pero ito yung masasabi natin. Hindi raw po ugali, bastos daw yung mga taga-Canada na nagprotesta sa kanya, nagsalita, minura sila. Bastos. Ano ba ginagawa ninyo sa mga Pilipino? Di ba? Yan po ang mararamdaman ninyo. Hindi nyo na maramdaman yan sa Pilipinas dahil sa sobrang dami ng gwardiya nyo. Pagpunta nyo sa event, wala na kayong ibang makikitang Pilipino. Pumunta po kayo sa totoong Pilipinas. Mamalengke ka, Auntie Claire. Pumunta ka sa kung saan may mga tao. Yan din po ang mararanasan mo, Auntie Claire. No, yan yung sinasabi namin sa inyo na kahit saan kayo magpunta, hindi nyo na maliligtasan yan. Tuloy po natin. Bastos ba mga Pilipino? Ganyan po ba ang kabastusan? Hindi po ako naniniwala na bastos ang mga Pilipino. Kaya lang sumobra na kayo. Sumobra na sa pagnanakaw, sumobra na sa pangwawalang hiya. Yung sigaw na Duterte, bring me home. Yun po, alam po ng mga matatalinong Pilipino yung ginawa ninyo kay Tatay Digong. Tuloy po natin. Mga ganyan ang ugali ng mga Pilipino. How did you feel about that, Jose? Did you feel threatened at any point? At the time, dalawa lang kasi kami, yung Director Robertson, kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung sa kanya hawak yung camera. So, threatened, siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung manalaki sila or what, kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang, kung sino man yung inigidolo nila, parang sanay sa bayolente, yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, Alam mo, yung sinasabi mong iniidolo at sanay sa violente, buong Pilipinas yan, Auntie Claire. Subukan nyo maglakad sa buong Pilipinas, ganyan na mangyayari. Hindi kayo natatakot, takot kayo. Nagsumbong nga kayo sa pulis eh. Kaya lang akala nyo, yung mga pulis doon, katulad dito na kikilalanin kayo. Ang kinikilala doon, sila citizen sila doon, marami doon. Nagtatrabaho doon kayo, mga dayo rin kayo pare-pareho. At pinahalagahan yung karapatan ng malayang pamamahayag yun. Hindi katulad dito, kaso agad. na pagtawid kasi namin, hindi namin alam ng mga police officers. So pagtawid namin, so kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Diba? So, pero, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uundag. So, kawawa pa rin kayo. Ano po yung Ayun, yung malupit. Na sa ngayon nagbabayad? Ang sinabi ni Auntie Claire. Okay. Sa tingin ko, yun po yung pinakamalupit yung na sinabi ni Auntie Claire. Sabi niya, kung ganyan ang ugali yung mga Pilipino, hindi pa rin kayo uunlad. Auntie Claire, baka hindi mo alam kung sino yung sinasabihan mo. No? Mga taga-Canada yun. Malalakas kumita yun. Oy, mga taga-Canada, hanggat kayo daw po ay idolo nyo si Tatay Digong, hindi kayo uunlad. Yan ang sinabi ni Auntie Claire. Auntie Claire, siguro ngayon mararanasan nyo na. Kala nyo, yung sinasabi mong hindi naman ugali ng Pilipino yung mambastos, correct, tama ka riyan. Pero wala na po kaming magawa eh. Kitang-kita po namin, no? Kitang-kita po ng mga Pilipino saan mang parte ng mundo kung paano nyo po binastos yung Pilipinas, kung paano po pinagnakawan. Hindi nyo po matitinayan dahil si BBM mismo ang nagsabi na laganap ang korupsyon dyan sa flood control. Kung paano nyo pong pinaikot na ang paraan nyo po, ang paglutas po ninyo, magtatayo ng ICI, pero yung tunay na nag-iimbestiga na si Marcoleta, kakasuhan ninyo. Yung totoong naglingkod sa bayan, si Tatay Digong, pinakulong ninyo sa dahig. Yung anak niya na Vice President, na dahilan kung bakit nanalo si BBM, sinasampahan ninyo ng walang kakwenta-kwentang mga kaso, gawa-gawang kaso. Hindi nga nyo masabi na magnanakaw si BP Sara eh. Hindi nyo nga masabi kung magkano yung ninakaw eh. Tama, Auntie Claire. Likas na magalang ang mga Pilipino, pero sinagad ninyo eh. Wala nang magawa ang mga Pilipino. Yung ginawa po ng mga nasa Canada, tuwan-tuwa po yung mga Pilipinong narito. Kasi hindi po namin magagawa yan sa inyo dahil hindi naman namin kayo nakikita. Hindi naman kayo nagpupunta sa mga rally. Subukan mo pumunta sa rally, hindi lang yan ang aabutin ng salita. Yung salita niya ang aabutin nyo. Tama.
lubos na magalang ang mga Pilipino, magalang sa batas, magalang sa mga pinuno. Pero kung kayo naman po ang namumuno, no? Kung kayo po ang namumuno sa amin, na yung magandang namuno, katulad ni Tatay Digong, yung pong paglaban ni Tatay Digong sa droga ay minamasama ninyo. Yun pong pagiging kriminal ng mga bata dahil sa batas ni Kiko ay pinupuri ninyo. Wala kayong ginagawa hanggang ngayon. Hinahayaan nyo pa rin na manatili yung batas na para maging batang kriminal. Sinagad na ninyo sa pagnanakaw, sinagad na ninyo sa tapos lahat po ng mga kritiko ng gobyerno, mga kakampi ng mga Duterte, ipinakukulong ninyo. Sampalataya kayo. Pinaglalaroan kayo o kayo ang naglalaro sa ICC. Hindi ko na tuloy alam kung sino po ang naglalaro sa atin, yung ICC ba o sila yung naglalaro sa ICC. Pare-pareho kasing ugali eh. Yung ICC po, tignan nyo yung chief prosecutor nyo. May kaso. Kaso ng makamundong kaso. Yan, pare-pareho. Alam nyo, hindi ko po maintindihan. Siguro, magkaibigan o magkamag-anak po yung utak ng magnanakaw at utak ng isang mga manyakol. Sama-sama sila eh. Yung mga manyakol, mga magnanakaw din. Hindi nyo ba napuna? O, yung mga magkapatid na batang Robas. Magkapatid na Robas boys. Tignan nyo naman po. Tip na tip pa lang. Kaya nang bumuhay ng isang taon ng isang tao. Isang tip lang sa magdamag. Si Arn. Oh. At saka yung mga nababalitaan natin, si Laila de Lima. Oh. Talagang iisa po yung hilat siya nila eh. Pare-parehong mga... Yan po yata yun eh. Hindi ko alam, hindi ako doktor. Pero dapat may mag-aral niyan eh. Oh, yan din po sa ICC. Yung kanilang chief prosecutor na si Karim Khan ay mahilig din makipagkan. Yan po ang kaso. Manyakol din. Oh, hindi po natin. Tapos, kaya sila, ang bastos pa yung mga taga-Canada. Yan na lang nga ang nagawa sa inyo dahil magagalangin pa rin. Magalang pa rin po sa batas. Within the bound of law. Sinasabi nyo, bastos yun? Normal po yun. Dito lang naman sa Pilipinas na bawal mong pagsalitaan ng masama yung mga gumagawa ng masasama eh. Dito po sa Pilipinas, putya, pag ginawan mo ng masama, yung pag sinabihan mo sila, may kaso ka agad. Oh, nakita nyo doon. Pwede pala yun sa actual. Hinayaan lang sila ng pulis. Sumbong pa kayo sa pulis, kala nyo huhulihin sila. Oh, hinayaan lang sila. Pwede kayo magsalita ng gusto nyo sabihin. Pwede nyo i-video. Oh, pero wag nyo silang pipigilan. Di naman kayo pinipigilan. Alam po ng mga nagprotesta doon, yung karapatan nila. Ang karapatan po, putang tindi nun, no? Hindi raw po uunlad yung mga Pilipino na yun. Maunlad na sila, Auntie Claire. Baka mas malaki pa bahay ng mga taga-Canada dito sa Pilipinas kaysa sa'yo. Hindi raw kayo unlad mga taga-Canada dahil mga bastos daw kayo, sabi ni Auntie Claire. Ganyan po mang insulto to. Sinasabi mo, hindi naman ugali ng mga Pilipino. Eh yung ugali mo, ganyan ba ang ugali ng Pilipino? Auntie Claire? Yang walang katapusan, nakakulong na yung Tatay Digong namin. Siya pa rin ang sinisisi mo sa lahat. Yan ba ugali ng mga Pilipino yan? Hindi po ugali ng Pilipino yan. Yung mga Pilipino po, likas po sa atin yung magagalangin lalo na po sa mga matatanda. O kaya yan, eto sana ang tumimo sa utak mo. Kita mo, mamamayat na rin yan si Auntie Claire. Marirealize niya, may talino naman ng konti yan eh. Marirealize niya, ganun palang reaksyon sa amin ng mga Pilipino. Paano kaya yung mga Pilipino pa rito sa Pilipinas? Subukan mo maglakad sa Divisoria. Pakilala ka ron, ikaw si Auntie Claire. Sa Quiapo, punta kayo doon. Baclaran. Para makita nyo po kung ano po ang pananaw sa inyo ng mga Pilipino. Grabe. Ganyan po, kaya tuwan-tuwa po kami sa ginawa po ng mga Pilipino-Canadian o mga Pilipino sa Canada. Congratulations po. Pinakita nyo lang na kayo talaga yung mga bayani. Tapos insultuin mo na hindi aasenso. Auntie Claire, baka nakakalimot ka po. Paalala ko lang sa iyo, ang bumubuhay na lang po sa Pilipinas, ang nagpapasok na lang po ng yaman ng Pilipinas, sa Pilipinas, wala po tayong foreign investors. Kahit po magpabalik-balik kayo kahit sa bansa, walang papasok na foreign investors dito.